Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang sakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangin mo kami ng kanyang kanyang pagkabuhay na mag-uli. sa kalwalatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen.
Magandang gabi po mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang paggunita sa mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay ating Kura Paroko, Reverendo Padre Benny Tuason. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. So muli tayong natitipon sa ngalan ng ating patron, si San Antonio de Padua. Gayon din, ngayon ay ginugunita natin ang mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. Ito'y pagkatapos na ipagdiwang natin kahapon ang pagpaparangal sa krus na kinamatayan ng Panginoon. Ay tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanang kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo kaysa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat na sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig ang aking dalangin laging sinasambit. Iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas. Sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit, O Poon,
ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig sa sinumang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagila-gilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Alleluia, Alleluia. Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pinagdiriwang natin ngayon ang nagdadalamhating mahal na Birhen o Our Lady of Sorrows. At katulad ng sinasabi natin lagi, ang lahat ng mga pagdiriwang ukol sa mahal na Birhen ay patungkol lagi sa misteryo ng buhay at paglilingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ito itinabi o pinagdiriwang natin ngayon pagkatapos na iparangal natin ang krus na tanda ng ating tanda ng triumph o victory o pagkapanalo ng Panginoon sa kamatayan at sa kasalanan. At sa ating ebanghelyo ngayon ay among the other readings that may be read ay narinig natin si Maria na nasa paanan ng krus. Isa ito sa mga sinasabing 7 Dolores ni Jesus, yung 7 dalamhati or 7 sorrows. Tingnan ko kung kabisado ko pa. Ang una ay yung marinig niya kay Simeon. Kung maalala nyo, dinala ni Jesus sa templo at si Simeon ay lumapit. At may sinabi kay si Simeon kay Maria na nagpakaba at nagpaligalig kay Maria dahil nga sinabi ni Simeon ang magiging kapalaran ng batang ng sanggol na iaalay. Pangalawa ay yung pagtakas, no? Dahil nga may tangka na patayin ng mga sanggol. Tapos ito ni Herodes, sila ay tumakas din. At yon ang pangalawa niyang dalamhati. Ang pangatlo ay nung lumalaki-laki na si Jesus, naiwan o nawala siya sa templo. No? At siguro yung mga nanay, maintindihan nila gaano ba ang sakit at pasakit ng isang magulang na nawawala yung iyong anak. No? Kasama-sama lang nila, biglang nasa na. Yung pala, naiwan siya sa templo at natagpo ang nangangaral dun sa mga
pantas o dun sa mga tao doon. So yun yung pangatlo. Pang-apat na dalamhati ni Maria ay nung nagumpisa ng maghirap ang Panginoon, lalong-lalo na yung kanyang pagpapasan ng krus. Again, you can just imagine, no, the sorrow, the pain, no, of a mother seeing her son, no, nanggaling sa sinapupunan niya, pero ngayon ay kanyang daladala ang krus at yun ang magiging doon siya mamamatay, doon siya ipapako. So again, that's another sorrow. So apat na yun. Panglima ay nung ipako ang Panginoong Jesucristo. Yun ay nasaksihan din ni Maria. Kung paano ang Panginoong Jesucristo ay ipako at pahirapan hanggang sa siya ay mamatay. Ang ika-anim ay yung bantog na sculpture ni Michelangelo. Walang iba kundi yung Pieta. Ano ba yung Pieta? Nung ang Panginoon Jesucristo ay patay na kinuha sa krus at kalong-kalong ng mahal na birhen. This may be the saddest, if not one of the saddest scene, no, in any part of history. Na ang nanay, kalong-kalong niya yung kanyang namatay o pinatay na anak. And finally, the last sorrow was the burial nung ang Panginoon Jesucristo ay dinadala na sa kanyang kamatayan. Now, what about this sorrows or dalamhati? Ano bang pinapaalala natin dito o binibigay na aral sa atin dito? Ang isang maganda rito, ang mahal na birhen, no, hindi nagmaliw sa kanyang pananampalataya sa Diyos. After that time, nasabihin sa kanya na siya ang magiging ina ng anak ng Diyos, ay puros pananampalataya niya na ang nanaig. Pananampalataya ang naging dahilan paano niya tinanggap ang malaking pananagutan na maging ina ng Diyos. At pananampalataya rin ang nagtaguyod sa kanya sa 7 dalamhating iyon. Ano yung pananampalatayang iyon? Na sa katapusan nito, nitong mga nangyayaring dalamhating ito, ay merong magandang pangyayari. You see, this is the kind of faith that the Virgin Mary had. For if not, if it will end, no, kung yun magwawakas sa kamatayan o sa isang trahedya, for what is that faith for? Walang silbi yung pananampalataya. Kaya all along, in obedience to the Father, see? Ito'y pagsunod sa kalooban ng Ama. Alam niya na kalooban ng Ama na siya ay maging ina ng anak ng Diyos. At kalooban din ng Ama ang mga pagdinaranas ng Panginoon, ng Panginoong Jesucristo, His passion, His death, and finally, His resurrection. And all the time, she never wavered in faith. Which brings us to ourselves. Meron din tayong mga sorrows, mga dalamhati. But how do we deal with it or with them? We can learn from Mary. Mary had maybe the most painful sorrows that any human being can ever have. And yet, it was her faith and obedience to God that saw her through. At ano nga yung inaasahan niya? Nangyari, di ba? Nabuhay na muli ang Panginoong Jesucristo. At yun ang naging tugon sa kanyang pagsunod at sa kanyang pananampalataya. So, ganoon din sa atin. Yung ating mga dalamhati na ang pinagmumulan ay ang kalooban ng Diyos, no, let's stay faithful. Let's persist in our faith. Isipin natin na hindi tayo nag-iisa, na ito'y kasama lagi natin ng Diyos sa lahat ng ito. Itong pandemic na ito, it's a common sorrow for all of us. And it's really a test of faith for all of us. And if we will be like Mary, kung tutulad tayo sa Kanya, tayo rin ay mag-persist. So, ating itutuloy ang ating pananampalataya. At merong, sabi nga, magandang mangyayari sa katapusan nito. Sabi nga there's a pot of gold at the end of the rainbow. No? Ano kaya yon? Sa atin, sigurado yon. Walang iba kundi ang kaloob ng Diyos na kalwalatian. Kaloob ng Diyos na magiging
pakinabang sa ating buhay dito sa mundo at sa katapusan. So, while it is a feast about sorrows, it's really a feast about obedience and faith. Pinakikita dito ng mahal na Birhen na sa pamamagitan ng kanyang pagsunod at pananampalataya, anumang dalamhati ay magwawakas sa kasiyahan, magwawakas sa kaluwalhatian dahil ito ay kalooban ng Diyos. Kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasam ang iyong balak para sa mundo, panatilihin mo kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapanligtas na pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain. Ngayong aming ginugunita ang Birheng mahal na niloob mong maging ina naming maasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Inilulog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo
ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat ng kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kumunyong espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito ay pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mabalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagligtas sa amin, hinihiling naming mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan para gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo para sa Orasio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo sila ng kapayapaang walang hanggan hanggang ang mga pumanaw. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipag-iadya mo kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Antonio ng Padua. Amen. Magsitayo na po tayo. Pagbabasbas sa ikatlong artes ng buwan, kung meron po kayong mga ipababasbas na mga gamit, imahen para sa inyong pamiminto sa ating patron, maaari po nating gawaran ng pagbabasbas. Kaya Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumula ng lahat ng kabanalan, biniyayaan mo ang aming patron na si San Antonio ng kabanalang mahalin ka ng higit sa lahat. Ligapin mo ang iyong bayang natitipon sa iyong harapan, basbasan mo sila at pabanalin, patatagin mo ang kanilang pananampalataya, panatilihin mo ang kanilang pag-asa, papagyamanin mo sila sa pag-ibig. Basbasan mo rin ang kanilang mga daladalang mga dasalang aklat, imahen, bulaklak, medalya at iba pang gamit sa pagpapakabanal. Sa pamagitan ng mga ito, patuloy mo nawa silang tawagin sa buhay na banal at patuloy na papagalabin sa kanilang mga puso ang pagmamahal sa iyo. Sa pamagitan ng mga panalangin ni San Antonio de Padua, masagot nawa ng mga kahilingan ng kanilang puso sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.